May panahon sa buhay ko na parang lahat ay madilim. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako at bawat desisyon ko ay nagdudulot ng kalituhan. Hindi ko alam kung kailan magiging maayos ang lahat. Naalala ko na nakaupo ko sa tabi ng bintana. Tinitingnan ang ulan at pakiramdam ko ay gumuho ang mundo sa paligid ko. Bulong ko sa sarili ko, sana may makapagpaliwanag sa akin. Sana may makapagbigay ng pag-asa. At sa katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang isang mahinahong bulong sa puso ko. Hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. May plano ako para sa iyo, sabi ko sa sarili ko. Plano na hindi para saktan ka, kundi para bigyan ka ng pag-asa at magandang kinabukasan. Dumaan ang kapayapaan sa puso ko sa unang pagkakataon. Naramdaman ko na hindi ako nag-iisa. Hindi ito swerte o kabutihang palad. Ito ay totoo at nakapagpapagaan ng loob. Napagtanto ko na kahit hindi ko nakikita ang buong landas, kasama ako ng Diyos. Kinabukasan, gumawa ako ng maliit na hakbang. Nagdasal ako, nagbasa ng kanyang salita, at gumawa ng maliit na plano para magpatuloy. Hindi ko alam lahat ng sagot pero naniwala ako na mas malaki ang plano ng Diyos kaysa sa aking takot. At sa bawat maliit na hakbang, naramdaman ko ang lakas. Unti-unti, lumago ang pag-asa sa puso ko at napagtanto ko na kahit sa pinakamadilim na panahon, yakap ng Diyos ay laging nandyan. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong magpapala sa iyo at hindi sasaktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Jeremiah 29:11. Magtiwala sa plano ng Diyos kahit sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Ang maliliit na hakbang ng pananampalataya ay nagdudulot ng malaking pagbabago. Ang pag-asa at gabay ng Diyos ay laging nandyan kahit sa pinakamadilim na oras. Naranasan mo na bang makaramdam ng pagkaligaw o pagiging nag-iisa tulad ko? Paano mo hinarap iyon? Ano ang maliit na hakbang na pwede mong gawin ngayon para magtiwala sa plano ng Diyos? Paano ka na-inspire ng Jeremiah 29 verse 11 sa sariling buhay mo? Kung na-inspire ka ng kwentong ito, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para sa iba pang inspiring Bible stories. Salamat sa panonood at naway pagpalain ka ng Diyos. Audio Jungle.